bang fruiting ano bago? Sa isang kaya? Sa Ano isang... ito usually ang kamatis, mga 2 kilos lang yan eh. Hindi, yung ibig sabihin hanggang ilang cropping. Sa ilang buwan sa isang cropping? Hindi, isang cropping lang patay na. Oo. Ay kasi yung mga nagsasabi-sabi, Mga native. may ano pa yan, may kasunod pa yan. Yung mga native, ganyan. Pero ito hindi. Hybrid to eh. Hybrid. Hindi, tingnan nyo, ang suggestion ko, Huwag mo na papatayin. hindi, mag-ano kayo ng isa o dalawang Flat. isang plat. Oo. Tingnan nyo kung mamumulaklak kasi may po yung technology namin may magandang action yan sa sa genes na So, lalagyan ulit. nagre-reproduce Oo. sila. Parang talong ha? Oh, parang talong, Pag ganun. pinutol mong ganun, mag-aano uli. Oo. Tubo ulit. Ano bang Oo. term na ginagamit nila doon? Raton. Oo. Raraton. Mag-ano lang ho tayo. Oo. At nandito tayo sa farm ni Mr. and Mrs. Ronald Costales sa Barangay Gagalo. Gagalot, Mahihai, Laguna. Today is July 20, 2009 at kauulan lang. And last weekend dumaan yung bagyong Isang. No, although north of here, pero mas makikita natin dito nakatindig yung ating mga kamatis in the middle of the rainy season. So Ronnie po o Ronald? Ronald. Okay, po. Ronald, ano po ba sikreto nyo dito? Balita ko kayo lang daw ang merong kamatisan na nabubuhay ngayong tag-ulan dito sa buong Mahayhay. Well, ito po yung technology na galing kay Aldrich. Organic po ang ginawa namin dito. Unang-una, ang ibinasal namin dito yung organic fertilizer. At after noong vegetative period niya, naglagay kami ulit yung bago siya mamunga, naglagay kami ng isang dakot lang. Isang Puno. Isang dakot, isang puno. I see. So nakita niyo naman, yan ang kanyang ibinunga. Bukod ho dyan, meron kaming foliar na ginamit dyan. Nag-spray pa kayo? Nag-spray kami ng foliar. Ang ginamit naming foliar dyan, yun ding organic feeds na yon, organic fertilizer na yon na brino namin. So Gumawa kayo ng composting? Yes, composting ang ginamit naming pang foliar. So yun ang ano natin, yun ang fertilization natin. Gumamit tayo ng organic fertilizer sa basal at saka Yes. nag-foliar, ginamit yung composting. Ngayon, Composting. of course, very evident dito na ginagamit natin yung mga modernong technology, like for example tong ating mulching, plastic mulch, Yes. tapos ito pong mga natin, At saka naka-raised beds siya. raised para beds, protection sa ulan. So ito po ba pang ilang grow nyo ng kamatis? Ito. Pang ilang cropping season na kayo? Pangalawang cropping season ito. Kamatis dito pero hindi magkakasunod kasi nagka-crop rotation ako dito, So kamatis dito, nung nakaraan ang kamatis ko doon sa kabilang side. So ang susunod kong itatanim dito, maybe beans or basta any legumes na gulay. Pero yung yung before itong tong crop natin ito, ano ang pagkakaiba noong hindi pa kayo gumagamit ng organic fertilizer ng Atobi at saka yung pamamaraan mo noon? Yeah, napansin ko yung sa pag ginamitan mo ng Atobi, maresistensya siya sa mga sakit. Hindi kagaya ng pagka puro chemical lang ginamit mo. Kailangan mo maglagay ng kung ano-anong fungicide, pesticide kasi mahina yung halaman sa mga peste. Hindi kagaya kapag kayong organic, matibay yung halaman. Meron siyang natural defense system. Oo, maganda yung immune system niya. Pero before this, so chemical fertilization ang ginagamit nyo, hindi pa organic. Yes. First time nyo na gumamit ng organic. Yeah. Pero Atobi. Mula nung na-introduce sa amin yung Atobi organic fertilizer. So yung yung nakaraang crop ninyo, yung bang
yield niya, yung productivity, maiko-compare natin ngayon na Mas malaki ito ngayon. parang Christmas tree ang tingin ko dito oh. Tapos hindi lang maliliit, malalaki, siksik na siksik tong Yes. ano natin Yung observation namin mas prolific Mas prolific yung na yun. pamumunga niya ngayon Hmm. kumpara noong nasa chemical base kami. Mhm. Siguro mamaya yung medyo pwede nang i-harvest, mag-trial tayo na ano natin, itimbang natin Yeah. kung ano yung yield ng isang puno. Yeah, oo. Para sa mga nakakaalam at may karanasan na, maipapakita natin kung mas mabigat ba yung o mas madami yung ating Yes, nai-produce, oo. ano? Sa tingin ko lang ito nasa 3 Ang lalaki, 4 na oh. kilo ang isang puno. Mhm. So yung yung sinabi ninyong pag-apply ng organic fertilizer sa basal at saka yung foliar spray, Yes. napadali po ba ang proseso natin? Mas napadali kasi biro mo dalawang beses ka na lang maglalagay ng pataba, hindi kagaya pagka-chemical, weekly. Maglalagay ka ng complete, urea. So kung ano-ano pang nilalagay mo, no? Tapos may dito. pesticide pa, may Pesticides ka pa. fungicide. Oo. Kamusta naman ang ano natin, meron tayong plastic mulch o yung herbicide hindi na kailangan, ano? Hindi na namin kailangan ng herbicide dyan. Delikado yung herbicide baka mamaya mamatay pa yung madali pa itong mga halaman natin, hindi lang yung damo, ano. Ah, So nakikita niyo naman kapag araw meron tayong nilagay na drip irrigation dyan para hindi na pa isa-isang dinidiligan yung mga halaman. Ito naman nakakatulong siya pagka excess yung tubig, umaagos lang diyan pagbaha. Sa kanal lang siya. And then yung mga insekto nare-repel nitong Yung plastic na yan alpas. dahil medyo makintab yan. Makinang. Makinang, oo. Ayun. So yun yung mga advantage din niya. So isa pa yung nilagay kong pataba dyan na organic, hindi nagli-leach dahil hindi siya direktang inaagusan ng tubig. Kaya yung nutrients nandiyan, matipid Nandyan. na matipid. Matipid na Hindi gaya nung pag magke-chemical at wala niyan, Yes, nali-leach out. lalo na yung organic natin, slow release yan. So kailangan parati siya nandyan. Ayun. So maliban dito sa kamatis, meron tayong Pili. anong variety naman ito? Ito yung variety ng East West na Django kung tawagin Yung nila. Django. Oo, Django. Oh. Oo. So ito meron din tong organic. Lahat yan, oo. Aha. Tapos lilipat tayo doon mamaya, makikita natin puro papaya naman. Pati papaya. Oo, so meron tayong mga papaya doon na namumunga na. Medyo Sayang wala na maliliit pa siya pero prolific na yung bunga. So we're in the middle of the nasa gitna tayo ng tag-ulan, ng rainy season, pero nakakapag tayo. Nakakapag-harvest tayo. Nakakapag-produce Hindi lang at harvest. Oo, kundi prolific. Prolific yung pa harvest. So kumbaga profitable Capital, very Lalo ngayon ng kamatis ang namili ako kahapon last Sunday, ang presyo sa palengke is 40 pesos per kilo. Ano pa 'yon ha? Hindi pa gantong kalalaki 'yon. Oo. Okay. Kaya kabila. Sabay magkaano Hitik na Hitik na hitik. Grabe ang niya, pamumulaklak niya. Dapat ka sabay-sabay na magbubula ka tapos na, di ba? Oo. Oo. Ito yung ibang variety ng East West ito. Ito yung sinundan ng Diamante Max. Ulitin natin. Oo. Teka. Ka Ronald, ito medyo maganda tong mga kamatis ito pa kasi parang Christmas tree. Meron tayong bunga, may bulaklak, sama-sama. Oo. Ito yung sinundan na variety ng Diamante Max. Ito yung kung tawagin nila Diamante, no? Parang maliliit lang siya kumpara sa Diamante Max. Pero kung mapapansin nyo, no, medyo, Pero